Isang magandang araw po. Andito na naman po si Sister Irene upang maghatid sa inyo ng mabuting balita at propesiya na nagmumula sa Biblia. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan, nasa pagpapala ng Diyos, nasa kabutihan ng Diyos at nasa kahabagan ng Diyos. Nawa lahat tayo nasa ilalim ng pagpapala ng Diyos. Sa kabila ng salot na ito, sana po lahat ay magbalik loob. Yan po ang kasagutan sa dinaranas natin ngayon. Dahil po hindi biro na tayo po ay lumalakad na sa kawakasan. Tayo po ay nasa pagtupad na ng propesiya. Fulfillment of prophecy na po. So, iliban po muna natin ang propesiya. Dumako po muna tayo kay Propeta Isaias na nagsasabing nakita niya si Kristo sa lumang tipan. Na kinumpirma naman ni Apostol Juan sa bagong tipan na ang nakita ni Isaias na Diyos sa panahon ni King Uzzias ay si Kristo. So, dako po tayo. Isaiah chapter 6 verse 1 to 3. Yan po. Noong taong namatay ang Haring Uzzias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, sabi ni Propeta Isaias. Matayog at mataas at pinuno ng ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Verse 1 po yan ng chapter 6 ni Isaias. Verse 2 po tayo dumako. Sa itaas niya ay nangakatayo ang mga serapin. Sa itaas daw po ng Panginoon, nakatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsistakip ng kanyang mukha. Nakatakip daw po. May 6 na pakpak, yung 2 pong nasa taas, nakatakip ng mukha. Ng mukha. Na may 2 na nagsisitakip ng kanyang mukha at may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa. So, 6 na pakpak, yung 2 dito. Yung 2 sa paa naman po nakatakip. Tapos yung gitna ay panglipad. Serapin po ang tawag yan sa Biblia. At may 2 na naglilipad sa kanya. So verse 3 po tayo. Ayun daw po yung nasa taas ng Panginoon, serapin. Lumilipad. Chapter 6 verse 3 ng Isaias, nagsisigawang isa't isa daw po ang serapin at nagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. The Lord of Hosts, yung hukbo, yung 7 espiritu. Yung 7 espiritu po ay yung host, hukbo, armies in heaven. Yan. Ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. Ang buong lupa daw po ay napuno ng kanyang kaluwalhatian ng Panginoon. Yan po ang sabi ng Biblia. Banal-banal ang Panginoon ng mga hukbo. So, ganun po ang pag-worship nila sa langit. Ganun po ang pag-worship, ang pagsamba nila sa Panginoon. Banal-banal ang Panginoon ng mga hukbo. So, nakita po ni Isaias ang Diyos. So, dako po tayo sa Juan 12. Juan 12. 37 hanggang 41. Atin tignan kung ano po ang masasabi dito ni Apostol Juan. Ngunit bagaman gumawa siya sa harap nila, nang gayon maraming mga tanda, si Kristo daw po yun. Gayon may hindi sila nagsisampalataya sa Kanya, kahit daw ano pong mirakulong gawin ni Kristo sa panahon na yun, ay hindi pa rin sila nagsisamba at nagsisampalataya na Panginoon ang Panginoong Heso Kristo. Verse 37 niya ng Juan, Kapitulo 12. So, 38 po tayo. Upang maganap ang salita ng Propeta Isaias na kanyang sinalita. Ito daw pong salita ni Propeta Isaias. Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita?
At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? So sabi ni Propeta Isaias sa buong aklat niya, na iisa daw ang Diyos. So yung binasa natin kanina, nagpapaliwanag po iyon na nakita niya ang Panginoon. Sino daw ang maniniwala sa sinabi niya na iisa ang Diyos? Sino daw ang maniniwala? So natupad nga daw po ang propesiya. Propesiyang ito na sinabi ni Apostol Juan na talagang walang maniniwala na iisa ang Diyos. Natupad po ang propesiya. So, kahulilihan, malalaman po natin kung ano talaga batay sa unang utos na sa Exodus chapter 20 verse 3 to 4 na iisa ang Diyos. Sana tayong lahat ay hindi mabulag sa unang utos na iyan ng Panginoon na unang ibinigay niya kay Moises noong pang-una sa lumang tipan. Ayan ang unang commandment. Hear, O Israel, our Lord is one God. Ayan po. Ganon din po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. So, ipagpatuloy po natin ang pagbabasa. Verse 39 ng John chapter 12. Dahil dito'y hindi sila makapaniwala sapagkat muling sinabi ni Isaias, verse 40, binulag niya ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso. Sabi daw ni Juan na binulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas niya ang kanilang mga puso na hindi maniwala. Bakit daw po? Baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga kaunawa ng kanilang puso at mga balik loob at sila'y mapagaling po. Unang-una daw po na gagawin ng tao ay magbalik loob at tayo'y pagagalingin ng Panginoong Jesucristo sa pagbabalik loob natin na yan. Tayo'y patatawarin nang sa gayon tayo ay bawat isa ay makakita ng katotohanan. Kailangan talaga fully ang pagbabalik loob. Hindi man tayo maging perfecto. Ang importante ay magawa natin ang higit sa makakaya natin. Talagang kung with all our might, kailangan mararamdaman ng Panginoon, makita niya sa puso natin na talagang nagsusumikap tayo sa Panginoon. Gusto nating gampanin kung paano sumunod sa kanyang mga utos. Magagawa natin yan gradually and eventually, unti-unti, hindi po bigla. Hindi po gaya ng tayo'y makasalanan pa, wala pa sa Diyos. Wala tayong pakialam sa mga bagay, pero pag nasa Panginoon na tayo nililinis na ng Panginoon sa dati nating kalagayan. So, ipagpatuloy po natin. Verse 41 ng John chapter 12. Ang mga bagay na ito ay sinabi ni Isaias upang sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian. Sabi, ang mga bagay na ito ay sinabi ni Isaias sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian at siya ay nagsalita ng tungkol sa kanya. Ano daw po? Nagsalita si Isaias ng tungkol kay Kristo. Nakita niya ang kanyang kaluwalhatian. Nakita ni Isaias ang kanyang kaluwalhatian ng Panginoong Kristo. Sinabi po ito ni Isaias dahil ang topic nila ay tungkol sa Panginoong Kristo sa John chapter 12 verse 36. Samantalang nasa inyo ang ilaw ay magsisampalataya kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Yun po sabi. Ang mga bagay na ito sinalita ni Jesus at siya ay umalis at nagtago sa kanila. So, kahit anong gawin ni Kristo na bigyan sila ng tanda, ng mga signs, ng mga miracles, hindi pa rin sila talaga naniwala. Gaya ng sinaysay ni Propeta Isaias.
na iisa ang Diyos. Sa buong aklat niya, sa Isaias, yan po. Marami sinaysay si Propeta Isaias na nagsasabi na walang ibang Diyos liban sa akin, na magkakaroon man bago ako o pagkatapos ko, wala pong, eto po, Isaiah chapter 44 verse 6. Ito po yung isang halimbawa na sinulat ni Propeta Isaias. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una at ako ang huli. Liban sa akin ay walang Diyos. Sabi ni Kristo yan, liban sa Kanya ay walang Diyos. Siya ang una at huli. Kumpirmay natin po sa Apokalipsis kung sino po yung una at huli na yun. Ito po, Apokalipsis 1, 7 hanggang 8. Narito, siya'y kumaparitong nasasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng nangagsiulos sa kanya. Sino po ba ang inulos o pills? Kundi si Kristo, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. Ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos. Ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan daw po sa lahat. Biro niyo, makapangyarihan daw sa lahat. Kung mayroong mga ibang Diyos, mas makapangyarihan pa siya. Siya daw po yung inulos, yung darating, yung Alpha at Omega, yung una at huli. So, ang tinutukoy po ni Propeta Isaias sa kanyang mga sulat ay si Hesus Kristo, ang Panginoong Hesus Kristo, ang inulos, ang Alpha Omega. Sa ito na lamang po, ang susunod po natin dito, ang mga propesiyang naganap at magaganap pa lang po. Pagpapatuloy po natin ang mga propesiya. So, salamat po sa mga nakinig. Sana po sa mga susunod na video, kung nais niyo, kung kayo ay may oras sa pakikinig sa salita ng Panginoon, ay maraming salamat po. Nawa pagpagpalain ng ating mga kaluluwa, nawa lahat ay nasa mabuting kalagayan sa pagpapala ng Panginoon at kabutihan. Sana tayo ay patuloy na kinakahabagan ng Panginoon. Sa tayo ay tuloy-tuloy lang sa ating pananampalataya. Tuloy-tuloy tayo sa Panginoon. So, dito na lamang po. In Jesus' name, this is Sister Irene. Salamat po sa mga nakinig. Amen. Amen. Jesus' name.